Good afternoon. Bali, ang devotion ko po ngayong umaga, nabasa ko siya pagkagising ko is about sa Matthew chapter 6 verse 33. Ang sabi po dito sa Matthew 6:33, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa inyo. So, pag nilay-nalayan po natin ang verse na ito, na sinasabi po dito sa verse, na sa mundong puno ng pag-alala sa pera, kinabukasan at pang-araw-araw na pangangailangan, paalala sa atin ng talatang ito na may tamang ayos ang buhay. Ang Diyos ang dapat mauna. Hindi sinasabi ng Diyos na huwag tayo magtrabaho o magplano, kundi huwag tayong mabuhay na parang tayo ang may control. So, hindi naman po lahat ay talagang kakaranas ng kagipitan sa pera, o kumbaga yung iba ay masyado na silang secured sa kanilang future, pero in the different case meron din silang kakulangan. Iba po, kumbaga, na pinapakita dito na tayo man ay kinakapos o sumasagana sa anumang mga bagay, masabi, unahin pa rin natin ang kaharian ng Diyos, dahil totoong may nagko-control ng ating future. So, ipinapakita dito na ang Diyos na gusto niyang unahin natin ang kanyang katwiran, ang kanyang kalooban, na pag sumakita natin na pagharian tayo ng Diyos at idaragdag na lang lahat daw ng ating mga pangangailangan. At sinasabi po dito na ipinapakita dito na kapag inuuna natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kalooban, katwiran at presensya, inaayos niya ang ating puso at pananaw. So, pag ipinapriority natin yung kaharian ng Diyos, ang kalooban niya sa ating buhay, ang katwiran at presensya ng Diyos, ipinapakita dito na inaayos niya yung ating puso at pananaw, na yung ating mga iniisip, yung kumbaga, kung magulo ang ating isip, inaayos niya yan. Kung uunahin natin ang kanyang katwiran, binabago niya ang pananaw natin sa araw-araw. Na ipinapakita dito, unti-unti ang takot ay napapalitan ng pagtitiwala. So, kung ano man ang takot na meron tayo, napapalitan ito ng pagtitiwala. Nagtitiwala tayo sa Kanya. At ang kakulangan ay napapalitan ng Kanyang kasapatan. At kung ano man yung kakulangan sa ating puso o sa lahat ng area ng ating buhay, may natin ang kalooban at katwiran ng Diyos at pagharian siya sa ating buhay. Sabi niya, ang takot ay mawawala at ang kakulangan ay mapupuno. Siya mismo ang mapupuno. Ayun ang pangako ng Diyos. Malinaw ang pangako ng Diyos. Kapag siya ang una, hindi kanya pababayaan. Siya ang magbibigay ng sapat, hindi lang physical, kundi pati ng ating emotional. Siya ang lahat. Ipinangako po yun ng Diyos na kailangan sa ating buhay, normal lang na maabala tayo, babalisa tayo, minsan napapagod na tayo, parang, 'di ba, parang pasana natin ang mundo. Pero subukan nating tumingin sa taas. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Manalangin tayo, hingi tayo ng tawad, at lumapit tayo sa Kanya. At siya naman ay may pangako. Sabi niya, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Kumbaga, yun po kaya nga po yun kaya ang matinding hamon dito sa atin yung sinasabi na i-check natin ang ating puso. Ano ba yung inuuna natin sa ngayon? Diyos ba o problema? Kaya nga sinasabi dito, maglaan ng oras sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos bago ang ibang bagay. So, pagkagising natin sa umaga, bago tayo matulog, bigyan natin ng panahon ng magbasa at mag-meditate ng salita ng Diyos at manalangin tayo, dahil ito lang ang tanging daan para ang kapayapaan ay manatili sa ating puso at ang mga takot, pangamba ay mawala, at ang kakulungan na ating hinahanap sa ating buhay ay
napupunuan ng presensya ng Diyos. Kaya, manalangin po tayo. Amang Diyos, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa akin na ikaw ang dapat kong unahin sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa mga pagkakataong mas inuuna ko ang aking mga alalahanin, takot at sariling plano kaysa sa iyo. Turuan mo po akong hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran araw-araw. Ayusin mo ang aking puso na magtiwala sa iyo ng buong puso sa gitna ng aking mga pangangailangan. Tulungan mo ako manalig na ikaw ang aking tagapagtustos. Panginoon, ikaw ang aking uunahin at naniniwala ako na ang lahat ng aking mga kailangan ay iyong idaragdag sa tamang panahon. Salamat po sa kayong katapatan at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Laban lang po. Kaya yung po na pag napapagod na tumingin lang sa taas, magdasal at kumapit. Amen. Humingi lagi ng tawad sa ating mga kasalanan dahil may Diyos na handang magbago sa ating mga kasalanan. Mahal po kayo ng Diyos, pagpalain po kayo ng Diyos. God bless.